tayo ng ating mga Biblia. Mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Praise God. Open your Bible in the book of 2 Corinthians 12, verse 9. Brother Emil. He said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Praise the Lord. Pagpalain tayo ng Panginoon. Nais kong mangaral sa isang aralin. Pamamagatan po natin itong strength beyond our limits. Please be seated. God bless you. Strength beyond our limits. Kahit tayo po ay puspos ng Holy Ghost, babad sa salita ng Diyos, aktibo sa mga gawain sa Panginoon, there come a time our human strength fails, physically, emotionally, or even our spiritual life. Talagang may punto sa buhay natin na nag-i-struggle tayo. But as a follower of Christ, our Lord, hindi tayo nananatili sa ganong sitwasyon. Praise God. Yes, may mga kapanghinaan tayong na-encounter along the way, pero hindi tayo nananatili doon. Gumagawa tayo ng paraan upang hindi tayo masadlak, mga kapatid, sa mas malalang kalagayan. Our hope is not in our own ability or strength, but in the limitless power of God. When we reach our breaking point, kapag nandoon na tayo sa death row, no way to go through, wala nang mahawakan pang pag-asa, libang lamang sa Diyos, then that's where God's strength begin to work in extraordinary way. Remember, we are not created to be self-sufficient. We are not. Sinasabi ng Psalm 73, verse 26 tayo. Ang aking laban at ang aking puso ay naglulupaybay. Amen. Ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Praise the Lord. Kahit si King David, inaamin niya, mga kapatid, ang bagay na ito. Ang aking laman, ang aking puso ay nanlulupaypay. Why? Nabanggit niya kanina ni Brother German at sa panalangin ni Brother Edwin na talagang may mga bagay na pwedeng magpahina sa atin. You know what? Hindi lang naman pastor, hindi lang naman ang mga lingkod ng Diyos. Lahat tayo ay prone, mga kapatid, sa mga atake ng kaaway. Kaya nga ang sabi ni David, ang aking laman, ang aking puso, nanlulupaybay. Ngunit ang Diyos, ang kalakasan ng aking puso at bahagi magpakailanman. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo yung cellphone ninyo. Sino bang may pinakamagandang cellphone sa ating dito? Anong cellphone mo ba nag-numero? Sino bang may iPhone? Ano bang latest ngayon? iPhone 17 na? Magkano bang iPhone 17? 100,000? Praise the Lord. O sa mababa tayo ng kaunti. iPhone 16. Sino may 16 sa atin? Ito kasi sa akin, hindi iPhone to, iPhone to eh. iPhone. Praise God. 15! May 15 sa atin? Wow naman! Praise the Lord. Praise God. Yung cellphone natin, kahit gaano ka-expensive or powerful yan, it becomes useless pag lobat na yan. Anong gagawin mo sa cellphone, mga kapatid, na binili mo ng 70,000,
80, 90 o 100,000. Pag lobat yan, mas maganda pa dyan yung cellphone na depindot, mga kapatid. Kasi kahit gaano ito kamahal, pag lobat ito, walang gamit ito. Mabuti pa yung dikipad, mga kapatid. Praise God. Magagamit mo pang text at pang tawag. Now, what is my point? Yung bagay, mga kapatid, na wala ng power, wala ng gamit. We need constant connection to our power source. At walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Praise God. Kaya na, next month, ang topic po natin ay ito, connected unto God. Why? Kapag hindi na tayo konektado sa Diyos, walang nagkwenta ang lahat ng bagay. Bakit po? Eh, sa Kanya nanggagaling yung lakas natin. Sa Kanya nanggagaling yung tatag natin sa pananampalataya, mga kapatid. So therefore, we must be connected to God always. Now, how to experience strength beyond our limits? Number one, rely on God's grace. Rely on God's grace. Grace is God's empowering presence that endures us to do what we cannot do on our own. Yung grasya ng Diyos ang nagbibigay kapangyarihan sa atin para magawa natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin. Bakit, Pastor? Eh, may limitasyon tayo. May limitasyon tayo, mga kapatid. Ang iba sa atin, maikli ang pasensya. O, tulad na nabanggit ni Brother Noyer, mga kapatid. O, sa daan, talagang medyo iiksi ang pasensya mo dyan. Lalo na kung hinigit-git ka at alam mo nasa tamang daan ka, mga kapatid. Limitado, may limitasyon tayo. Pero yung grasya ng Diyos, kapag inaalala natin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, nagagawa natin, mga kapatid. Everybody say Amen. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, verse 13 says, Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. I can do all things. I can do all things through what? Through your power, ability, wisdom, and knowledge. No, limitado yan, mga kapatid. Paul says, through our Lord Jesus Christ, who give us strength. Doon talaga tayo humuhugot, mga kapatid, ng kalakasan. Ang totoo, marahil ang iba sa atin, baka nag-back out na, tumalikod na, sa mga pressure na nararanasan natin bawat araw ng buhay natin. But thank be to God. Thank to the grace of God. Siyang nagbibigay ng patuloy kalakasan sa atin. Now listen to me. Weakness is not disadvantage. Yung kahinaan natin, nakikita natin may mga kakulangan tayo. Hindi po disadvantage yan. Why? It is an opportunity for God to reveal His power. Yung kakulangan natin ay pagkakataon naman sa Diyos para ihayag niya ang kaniyang kapangyarihan. You know what? Minsan, itinutulot ng Diyos na ang bawat isa sa atin may taglay na kakulangan. Tinutulot ng Diyos yun. Bakit, Pastor? Eh kapag puno ka na, kapag loaded ka na, kapag nasa iyo na ang lahat, isang araw sasabihin mo, hindi mo na kailangan ng Diyos. Nasa iyo na ang lahat eh. Kompleto ka na eh. Perfect ka na. Kaya sinadya ng Diyos, may mga kakulangan, may mga vacuum tayo, mga kapatid, para doon sa mga kakulangan natin, Diyos ang siyang magpupuno doon at sasabihin natin, kung wala ka Diyos, wala talaga ako.
I can do nothing, Lord, without you, God. Praise God. Thank God for our weaknesses. This is God's opportunity to show His power, to show His love, and to reveal Himself to us. Sabi nga ni Don Owen, mga kapatid, sa awiting give thanks. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what? The Lord has done for us. Oh, sabi ni Don Owen, give thanks. Sa mga kakulangan natin, Diyos ang nagpuno. Sa mga kahirapan, Diyos ang nagbigay alalay sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Siyempre pa, what else? Surrender. Don't strike. Surrender. Don't strike. Sometimes, we try to fight with our own effort. But God wants us to trust rather than struggle. Basahin muna natin ito. Psalms chapter 46, verse 10 kindly. Be still and know that I am God. Amen. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Praise the Lord. Sumuko lang sa Diyos. Huwag ka nang lumaban. Para bagang sinasabi ng Lord sa atin, relax ka lang, anak. Sagot na kita. Relax ka lang, anak. Ako na ang bahala sa iyo. Huwag mo nang puwersahin. Huwag ka nang kumilos. Huwag ka nang gumalaw. Ako na bahala sa iyo. Gustong ipakita ng Diyos ito. Pagtiwalaan natin siya, mga kapatid. Sa panahong wala ka nang magagawa. Tingnan niyo si Abraham. Pinangakuan siya ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ikaw ay magiging ama ng malaking bansa. At pinaniwalaan ni Abraham yun. Basahin natin ang Bible. Si Abraham hindi nag-alinlangan doon sa ipinangako ng Diyos. Bagamat, mga kapatid, ang kanyang katawan o ang maging ang katawan ni Sarai, pagtitignan natin, hindi na talaga uubra. And yet, dahil may Diyos na nangako, sinasabi ng Book of Romans chapter 4, lumalakas si Abraham, araw-araw lumalakas sa pananampalataya, umasa sa paraang wala nang maasahan. Inasahan ito ni Abraham sapagkat sinabi ng Panginoon. Pero hindi si Abraham ang gusto kong tingnan natin. Si Sarai. Nangako ang Diyos kay Abraham, magiging malaking bansa ka. Ngunit si Sarai, nainig, mga kapatid. Ang tagal naman ng pangako ng Panginoon. Almost 20 years na kaming naghihintay. Wala pa yung baby na ipinapangako ng Diyos sa amin. Kaya, sabi ni Sarai, Hagar, nasaan ka? Itong si Hagar, na kanyang alipin, na isang Egyptian, ay lumapit. Bakit po, Master? Sabi ni Sarai, mamayang gabi, ikaw na muna tumabi kay Abraham. Praise God. Ikaw na muna tumabi sa kanyang pagtulog. Eh kung ikaw naman si Abraham, nalilabas na Robin. Sabi ng Lord, Brother Alex, Lex, magmumunang tabihan si ako ko rin mamaya. Dito ka na muna tumabi kay sinong bagong Miss Universe natin ngayon? Sinong bagong Miss Universe natin ngayon? Hindi ko gano'ng kilala. O artista na lang. Sinong artista?
iba na. Yan, sabi ng Lord. Sabi ng Lord. Example lang to ha. Huwag ka naman ma-offense, pero rin example lang. Sabi ng Lord. Or rather, I'm sorry, sabi ni Apo Oring. Hindi tayo magkaanak, Lex. Outside, di ko lang muna akong pigon. Si Ivana muna papasokin natin. Praise. Anong gagawin mo, Brother Alex? Pakipot ka muna. Siyempre may pahintulot na kaya po Oring eh. May pahintulot na mga kapatid. Ito naman si Abraham, hindi na nagpakipot. Praise God. To make the long story short, nagkaroon sila ng anak ni Hagar na alipin ni Sarai. At ito'y si Israel. Alam niyo po, kung hindi sana nakialam si Sarah sa plano ng Diyos, isbot sana ang lahat. Kaya lang, dahil may Ismael na lumabas, hanggang sa panahon ngayon, yan, may kalaban ng Israel, may kagyera ang Israel sa Biblos. Walang tigil ang laban. O yung mga Palestino, anak ni Ismael yan. Kung walang nakialam sa plano, ismut sana ang lahat mga. So don't strive. Just wait patiently for God. Just surrender your will. Be still and know that He is your God. Sinasabi ng Diyos sa atin, anak, ako na bahala. Pagkatiwala mo na sa akin. Kung pagod na pagod ka nang mag-isip ng solusyon, bigay mo na sa akin yan. Ako na bahala sa iyo. Praise God. You know what? Yan minsan ang kulang sa atin. Sinasabi natin, Lord, Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay aking Panginoon. Pero hindi tayo kayang magtiwala, mga kapatid, sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Psalms 121 verse 2 and verse 3 kindly. Sa lolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon. Praise the Lord. Na gumawa ng langit at lupa. Then, hindi niya titiisin ang pamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. yung Diyos na nag-iingat sa atin, hindi iidlip, hindi matutulog. Bakit po? Sapagkat subukan ninyo, kung sakaling madulog ang Diyos, baka makaisa yung kaaway. Kaya yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ni umidlip, mga kapatid, hindi niya ginawa. Ito pong allegorical word na ito. Ito pong sinabi, mga kapatid, ni King David, just to prove to us na ang Diyos sa langit laging nagbabantay, laging nag-iingat sa atin. At ang mga anghel sa sangkalangitan, red alert palagi. Why? Sapagkat sa isang panalangin mo at sa isang command ng Diyos, may mga anghel na handang sumaklolo, handang bumaba at tutulong sa kaniyang mga anak, mga kapatid. Everybody say Amen. So, surrender. Surrender God's trust. Number 3, stay connected through prayer and His Word. Pray and listen or read the Word of the Lord. Why? Because prayer draws divine strength. And the Word of God renew our mind and give us courage. Mga kapatid, hindi pwedeng manatili tayong matatag at matibay without prayer. Walang Kristiyano na natiling matibay at matatag na hindi po nananalangin. Lagi tayong dapat lumuluhod, nananalangin, mga kapatid, nagdidikluhod sa Panginoon. Sapagkat doon na natin hinuhugot yung kalakasan through prayer. At ang salita naman ng Diyos, nagbibigay sa atin ng courage para sakaling kung tayo po'y panghinaan ng loob, yung mga salita ng Diyos na nababasa natin, magbibigay lakas sa atin para magpatuloy tayo.
Efeso Kapitulo 6, 10 hanggang 11. Tingnan niyo ito. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon At at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. 11. Magbihis kayo ng buong kagayahan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalak ng dyablo. Then, verse 17, verse 18. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan At at ng tabak ng Espiritu tabak ng Espiritu na ano? na siyang salita ng Diyos. Yun ang tabak natin. Pagpatay natin sa lahat ng gawa ng kaaway. Ang tabak, mga kapatid, ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Verse 18, kindly. Magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daig sa buong panahon at mga puyat sa buong katiyagaan at daig na patungkol sa lahat ng mga banal. Praise God. Kaya ang dalawang ito'y hindi mapaghihiwalay. Ang panalangin, ang salita ng Diyos na pawang instrumento para makapanatili tayong konektado, mga kapatid, sa Panginoon. Praise God. Meron ba kayong sariling mga Biblia? Meron? Hindi ba dati, mga kapatid, in-announce natin yan na dapat ang bawat isa sa atin ay may mga Biblia? Sige nga po, Bibles up. Bibles up. Napakahalaga na merong Bible. Di, Pastor, meron naman ako. Iba yung Bible. Iba yung cellphone, mga kapatid. Magkaiba yan. Pag Biblia binabasa natin, 100% nakatutok lang talaga tayo sa Biblia. Pero pag cellphone ang gamit natin sa pagbabasa, I tell you, mababaling ang inyong mga mata sa ibang panoorin. Praise God. Habang nagbabasa kayo ng Biblia, biglang may mensaheng darating. Pagkatapos hindi ka na magbabasa, ang babasahin mo na lang yung mensaheng dumating. Praise the Lord. Pili tayo ha, sarili nating Biblia. Ito kasi makapangyarihan. Ito'y salita ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. What else? Walk by faith and not by sight. Lumakad sa pananampalataya at hindi sa paningin. Faith releases strength that logic cannot explain. Ang pananampalataya ay abstract, mga kapatid. Mahirap ipaliwanag yan. We cannot explain it sometimes in words. Yung word na pananampalataya, mahirap minsan ipaliwanag. Paano mo ipapaliwanag yung bagay na hindi mo nakikita? Pero pinapaniwalaan mo. Sabi ng isang bata, walang Diyos. Walang Diyos. Bakit kamo? Kasi, hindi mo naman nakita yung Diyos. Hindi mo rin nahawakan yung Diyos. Kaya walang Diyos. Sumagot yung isang bata. Nakita mo na ba utak mo? Hindi pa. Nahawakan mo na ba utak mo? Hindi pa. Sabi ng bata, wala kang utak. Hindi ba ganun, mga kapatid, ang suma nun? Dahil ang Diyos hindi nakikita at hindi nahawakan, pananaw nila ay walang Diyos. Ang logic ng isang bata, okay, yung utak mo, nakita mo, nahawakan mo, hindi rin. So therefore, wala ka rin utak. Mahirap i-explain, mga kapatid, ang pananampalatayang ito. The Bible says, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, lampas sa langit ng mga langit. Paano mo ipapakilala yan? At tanging ang may pananampalataya lamang sa Diyos ang kayang umintindi, mga kapatid, sa bagay na yan. Ang mundo lang natin ito, napakalaki. Marami pa tayong lugar na hindi narating. Pero kahit sa ang lugar ka pumaroon, nandun ang Diyos natin, mga kapatid.
Napakalaki ng mundo. Pero magturo ka ng lugar na wala doon ang Diyos. Sa lahat ng parte ng area ng mundo ito, nandun ang Diyos. Kung pupunta ka sa Amerika, may Diyos doon. Kung pupunta ka sa Africa, may Diyos doon. Sa Middle East, Europa, sa lumpa-lumpa ng daigdig na ito, may Diyos, mga kapatid. Mahirap ipaliwanag yan sa mga tao na hindi po mananampalataya, mga kapatid. Kaya nga, lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa paningin. Sapagkat ang paglilingkod na ito, hindi sa paningin, kundi sa pananampalataya. Ang kalawakan ay nasasakop ng Diyos. Isipin mo yung kalawakan. There are quintillion, praise God, planets dyan sa universe. Napakarami, mga kapatid, na mga planeta na nariyan sa kalawakan. Pero sinasabi ng Biblia, nasasakop ito lahat ng Diyos. Lahat, mga kapatid, sakop ng Panginoon. He is omnipotent God. He is omnipresent God. And He is omniscient God. At kahit hindi natin nakikita siya, naniniwala tayong kasama natin siya. Why? Sapagkat nararamdaman natin siya. Shall we say Amen? Sa mga lalaki dito, mga tatay, sino sa atin dito noong unang panahon hindi iyakin? Yung matibay, matatag yung loob na kahit anong problema, anong pagsubok. Hindi ba umiiyak? Meron ba dito sa atin si Brother Rolando? Praise God. Pero si Brother Roland, pag umakit na dito sa pulpito, hindi pa nagsasalita, umiiyak mo. Did you get my point, mga kapatid? Ang punto ko dito. Matibay ka sa labas, matatag ka sa labas, pero pag nasa harapan ka ng Panginoon, walang matibay sa harapan ng Panginoon. Lahat ay lumuluhod. Lahat ay napasasakot sapagkat siya yung Diyos na totoo. Maaaring hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo at yung pakiramdam mo na yan ang nagpapatunay, may Diyos na totoo. Meron tayong pastor, si Pastor Dante Navarro. Yun yung nilapitan ko, nagkaroon nung panahon nagkaroon ka ng problema sa akin. Sabi ko kay Pastor Dante Navarro, Sir, isa siyang may mataas na katungkulan sa militar at naging intelligence, naging gano'n yung kanyang trabaho. Ngayon, retiro na siya, pastor na siya. Pero bago siya na-convert, praise God, yung kanyang testimony dito, sabi niya, alam mo, pastor, namatay yung tatay ko. May kapatak na luwa sa mata ko, hindi pumatak. Nanay ko namatay, walang dating sa akin. Ni kaputok, nahibik, hindi lumabas sa akin. Napalaban ako, pastor, sa mga masasamang tao sa hulusulo. Walang dating sa akin. Nagpapaga na yung baril ko, yung armalite ko, sabi niya. Ni hindi man lang ako tinablan ng kaba, takot, pangamba. Ni hindi ako naiyak. Pero alam mo, pastor, sa tapang ko na yun. Sabi niya, sa tapang ko na yun. Nung ako'y dumating sa simbahan na ito, na-convert siya sa Muntinlupa Church. Nung ako'y dumating sa simbahan na ito, sabi niya, pastor, hindi ko maintindihan. Para akong naging bata, na nandoon ako sa harapan ng pulpito. 3 oras ako umiiyak. Ayaw tumigil ng aking luha. Hindi ko alam kung anong pwersa mayroon sa harapan ng pulpito niyo. Na nanginginig ang aking katawan at meron akong kakaibang nararamdaman na wala yung tapang mo, pastor, sa presensya ng Diyos na buhay. Ngayon, tiyak na tiyak ko, meron ng Diyos.
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi mahirap ipaliwanag yan. Mahirap ipaliwanag, mga kapatid. Hebrews chapter 11 verse 1 says kindly, Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi hintay. Amen. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. See, ang pananampalataya ay kapanatagan sa mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na di nakikita. Maaring hindi na natin nakikita literal ang Diyos. O mahawakan man literal ang Diyos. But I tell you, yung nararamdaman natin ngayon ay patunay na buhay nga, mga kapatid, ang ating Diyos. Praise God. Yung panahon ba na nasusukul ka na, hindi mo alam kung saan ka pupunta, tapos merong naging daan at nakaligtas ka, kilos ng Diyos na. Paggawa ng Diyos na, mga. Yung tiyempong ikaw ay nasa banig ng karamdaman, na pakiramdam mo'y wala ka na talagang pag-asa. Pero dumating ang isang pagkakataon, ipinangon ka ng Panginoon, pinagaling ka ng Diyos. Nagpapatunay lang na buhay ang Diyos at totoo ang Diyos. Mahirap ipaliwanag yan without faith. Sapagkat ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya buhay na buhay sa atin ang awiting waymaker, mga kapatid. Sabi ng awiting yaon, our God is a waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Sabi pa ng next stanza, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. He never stop working. Why? Kasi nga yung Diyos natin buhay. Buhay at makapangyarihan sa lahat. So walk by faith. Walk by faith. And not by sight. Pwedeng madaya tayo ng ating nakikita. Pwedeng madaya tayo, mga kapatid, ng ating paningin. Pero kung pagagalahin natin ang ating pananampalataya na konektado sa Diyos, hindi tayo magkakamali. Nakikita ng pananampalataya ang paliwanag na ang Diyos ay kumikilos, mga kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Nararamdaman natin ito, ang pagkilos ng Panginoon, hindi sa paaraan na iintindihan ng tao. But we believe He is working. At dito nanggagaling ang lakas natin. He gave us strength sa kabila ng ating mga limitasyon. Now, sa umagang ito, lalapit tayo sa Panginoon. At paglapit natin sa Panginoon, sasabihin natin, Lord, we are limited. Pero ikaw, Lord, limitless. Lord, mahina kami, pero ikaw, Lord, malakas. Lord, may kakulangan kami, pero sa iyo kompleto ang lahat ng bagay. Panginoon, give us strength, give us power, na makapagpatuloy pagkakiling ko sa iyo. Shall we all stand? Hallelujah.